Magandang araw po, Mr. Shan. Nagtapos po ako sa Harvard. Scholar po ako taon-taon. Magandang araw po, Mr. Shen. Nanalo po ako ng Gold Award sa Supermodel Competition ngayong taon. Kakakuha ko lang po ng International Teacher Certificate. Sa akin po, tiyak na mas gagaling ang iyong master. Mula pagkabata, magaling na po akong makisama sa mga bata. Lahat po ng batang nakasama ko, gusto po ako. Ngayon, pati ba naman pag-a-apply ng yaya, ang tindi na ng labanan. Ikaw? Ako. Gusto ko po ang mga bata. Ikaw, manatili ka. Ang iba, umalis na. Bakit siya ang pinili mo? Kasi siya ang pinakapangit. Ang anak ko! Bangkarote na ang pamilya Su ninyo. Sabi ni Boss Shen, kanselado na ang kasunduan ng pamilya Su at Shen. Ang bata ay sa pamilya Shen. Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Kung maglakas loob kang manggulo, titigilan namin ang pagbabayad sa gamot ng lolo mo. Ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak ko! Nakalimutan na ni Shen Yanzo. Imposibleng maalala pa niya ako. Nang ipanganak ko ang bata noon, kinuha agad siya ng pamilya Shen. Ginagamit pa ang sakit ng lolo ko. Binantaan ako sa loob ng 5 taon. Ngayon, wala na si lolo. Anak, bumalig na ako. Kung gusto mong manatili, may isang kondisyon lang. Yanzo. Nandito na naman ang masamang babae. Yanzo, Bakit ka nandito? dinalhan ko si Chen Chen ng pinakabagong modelo ng computer. Paborito niya ang mga ito. Huwag mo siyang masyadong sanayin. Kung mapapasaya ko si Chen Chen, gagawin ko ang lahat. Kung taos pusong tanggapin ka ni Chen Chen, maaari kang manatili. Mag-ingat ka. Masyadong mainitin ang ulo ni Chen Chen. Huwag mong hayaang masaktan ka niya. Sige po. Salamat po sa pag-aalala, Miss Lin. Aso po. Mainitin ang ulo ng young master. Ang mga dating yaya, umalis dahil doon. Mag-ingat po kayo. Opo. Anak ko. Sa'yo ba to? Ah, Basura! Young Master. Young Master! Ito ay espesyal na binigay sa'yo ng Young Master. Nasa loob nito ang pinakabago at may pinakamataas na specs na tablet. Mabuti na lang at hindi nasira. Bakit hindi mo agad sinabi? Sasabihin ko palang itinapon mo na. Young Master, magbibihis ka ba? Kung nasira ang tablet, babayaran mo sa akin. Siguradong sira na ito ngayon. Wala akong pambayad. Ang sweldo ko bilang yaya ang ipambabayad ko. Uncle Joe! Galit siguro sa akin si Daddy. Kumuha siya ng taong may problema sa pag-iisip para maging yaya ko. Gusto niya akong pahirapan. Young Master, magbibihis ka pa ba? Hindi! Bitawan mo ako! Sasabihin ko sa'yo, ang taong may problema sa pag-iisip ay hindi mananagot sa batas kung manakit o pumatay. Ang laki-laki mo na, 5 taong gulang na, pero kailangan mo pa ring bihisan. Nakakahiya. Butler Zoe, may kailangan pa po ba kayong tulong? Wala na po. Uncle Joe, ayoko siyang maging yaya ko. Young Master, kung hindi mo ako papayagan manatili, ipapaalam ko sa lahat sa labas na isa kang duwag na nagpapanggap lang na matapang. Hindi ako ganoon, Young Master. Sige, pumapayag ako manatili ka. Pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak. Sige, inaabangan ko yan. Paano siya naglakas loob na gawin ito sa akin? Ibig sabihin ba, ang young master ay nababagay sa ganitong uri ng young master? Pumayag ang young master na manatili si Su Lingyin. Walang nangyaring masama, di ba? Sinira ni Su Lingyin ang laptop na bigay ni Miss Lin. Sabi niya, ibabawas na lang sa sweldo niya ang halaga. Sinabi ba niyang galing kay Lin Royao? Hindi po, ang sabi po niya, galing sa inyo. Oh, interessante. Kung gayon, gawin mo. Tingnan natin kung gaano siya katagal.
Basura! Talaga bang maayos ang kalagayan niya sa pamilya Shen? Kailangan ko siyang tingnan. Chen. Bakit? Napanaginipan ko si Mami. Iniwan niya ako sa basurahan at umalis. Patavat. Patavat, mahal ko. Ayoko matulog. Young Master, Ayoko talaga matulog. gabi na, magpahinga na tayo. Sabi ko, ayoko matulog. Ayoko matulog. Ito ang unang beses nagising siya sa hating gabi at ganito katahimik. Okay lang, nandito si Mami. Nandito si Mami palagi. Matulog ka na. Matulog ka na. Mahal kong sanggol. Kasama mo si Mami. Poprotektahan ka habang buhay. Mas cute siya kapag tulog kaysa gising. Young Master. May kakayahan ka nga pala. Nakita ko po na hindi makatulog si Young Master, kaya sinamahan ko po siya. Masipag ka nga. Ano po ibig niyo sabihin? Si Young Master, nagbihis mag-isa. Pangit ka man. Pero mabait ka naman. Gusto mo bang pakasalan si daddy ko? Ayoko. Guwapo si daddy ko at mayaman. Bakit ayaw mo? Kahit gaano pa siya kagwapo, manluloko pa rin siya. Paano mo nagawang murahin si daddy ko? Sinasabi ko lang ang totoo. Daddy! Young Master! Young Master, galit ka ba sa akin? Dahil binato kita ng una ng kaunti. Binato mo rin ang computer ko at tinakot mo ako. Ikalat mo ang tsismis na duwag ako. Sige. Guluhin mo ako. Guluhin mo ako habang buhay. Okay ba? Hindi. Nagpa siya akong makipagkasundo sa iyo. Makipagkasundo? Ano ang gusto mong gawin? Gusto ko talagang makipagkasundo sa iyo, pero may maliit lang akong hiling. Maliit na hiling? Sabihin mo nga. Tulad lang kagabi. Tapikin ang likod, patulugin. Hindi ba yan maliit na hiling? Ano sa tingin mo? Sige. Pumayag ka na. Ikaw na maliit na demonyo. Natapakot ka bang hindi ako pumayag? Hindi naman. Wala akong kinatatakutan sa langit o sa lupa. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo dito sa bahay. Ang galing mo naman. Sige na, mag-ayos ka na. Chan. Dito ako para samahan kang magalmusal. Ano ang ginagawa mo? Hindi ako kakain kasama ang masamang babae nito. Sabihin mo kay Uncle Zo na dalhin ang pagkain sa hardin. Hindi ba siya mabait kay Lin Royao? Bakit niya ayaw na ayaw kay Lin Royao? Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan. Lalo siyang nagiging pasaway. Huwag ninyo siyang pakainin. Hayaan ninyo siyang magutom. Ikaw ba ang tunay na ama ng bata? Paano mo magagawang gutumin ang bata? Ang interesanteng yaya na ito. Siguro maganda ang pakikitungo niya kay Chen. Ano? Ayos naman. Medyo hindi lang marunong lumugar. Kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo dapat hayaang magutom ang tiyan. Paano kung magkasakit siya sa tiyan? Paano kung magtagumpay ang masasamang tao? May punto ka. Gusto mo bang pag-isipan ulit? Napakasalan si Daddy? Hindi. Hinding-hindi ako magiging kabit ng iba. Bakit ang sama mo? Si Miss Lin ang magiging stepmom mo. Hindi pa naman sila magkasama. Mangyayari rin yan sa lalong madaling panahon. Ang babaeng yan, mukhang mabait sa labas. Pero sa totoo lang, isa siyang ahas. Bigla na lang siyang susulpot at kakagatin ka. Kaya mag-ingat ka, ha? Ate Sue! Bakit parang pamilyar ang pakiramdam?
si Yayan. Si Ate Su, nang walang salamin. Ang ganda pala niya. Miss Sue, pwede mo ba akong samahan sa banyo? Sige po. Hinding-hindi ko hahayaang maalala siya ni Yanzo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong pakulo yan? Kung mangyari pa yan ulit, palalayasin ko siya agad. Hindi. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Muyang. Pakisuri ulit ang pagkakakilanlan ni Su Lingyin. May bagong balita ba sa pag-iimbestiga mo tungkol sa ina ni Chen Chen? May bagong balita ba? Nahanap ko po ang doktor na nagpaanak noon. Sabi po ng doktor, nahimatay siya sa kakaiyak matapos kunin ang bata. Kaya sinabi ni Lolo na kusang loob niyang ipinagpalit si Chen Chen sa pamilya Shen para sa pera. Wala na po. Nagpataw po si Lolo ng gag order. Ang mga dokumento po ay kinuha na noon. Ang makita ko lang po ang ospital na yon ay napakahirap na po. Ano ba ang itinatago ni Lolo? Nasaan ang mga damit ko? Nawala. Navala? Ang mga damit na yan ay malalaki at pangit. Maganda ang katawan mo. Bakit hindi ka magsuot ng mas maganda? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang plano mo. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi para akitin ng ibang lalaki. Kung ganyan ka pa rin, aalis na ako. Wag po! Ate Su, alam ko na po ang pagkakamali ko. Suotin mo muna to ngayon. Bukas, sasamahan kitang bumili ng eksaktong kapareho. Ikaw talaga. Huwag mo nang gawin yan ulit. Sige po! Siguro mamaya na lang ako maliligo para walang makakita. Siguro tulog na silang lahat. Ako yung... Niyayakap mo ako. Hindi ba pwedeng? Nadulas lang ako. Gaano pa katagal mo ako yayakapin? Paumanhin po. Bakit sa kanya parang pamilyar ang pakiramdam? Su Lingyin, sino ka ba talaga? Ikaw. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil napalapit ka kay Chen Chen ay aangat ka na. Gawin mo lang ang trabaho mo at huwag mo akong akitin. Sino ang umaakit sa'yo? Ate Su, Nasaan ang damit ko? sabi ni Aling Su, nilaban niya at ide-deliver na lang. Mga 10 hanggang 15 minuto pa. Kinulo ba ni Daddy ang loob mo? Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Sige, pangako, hindi ko nababanggitin. Kaya pala sinasabi ng iba na ang mga babae ay parang tigress. Nakakatakot! Young Master, inumin na po ang gatas ninyo. Ano ang dapat gawin kung galit ang isang babae? Magbigay ng regalo. Mga diamante, alahas at iba pa. Karamihan sa mga babae ay magugustuhan yan. Ate Su, kahit ano ang gusto mo ngayon, Ate Su, ako ang magbabayad. Ikaw talaga. Maging masunuring ka lang. Lingyin, Jiang Huai. Hindi ko inaasahang makikita-kita rito. Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Siyempre, maayos na maayos ang mami ko. Kasal ka na pala. Oh, oh, Huwag kang magbiro. Hindi ako kasal. Nagtatrabaho ako bilang yaya sa bahay niya. Kaya. Single ka pa gan? sabi ni Ate Su, sasamahan niya ako habang buhay. Kapag lumaki ako, pakakasalan ko siya. Wala kang pag-asa. Mukhang kailangan ko siyang pakasalan bago ka pa lumaki.
Bakit ka nakikisama sa bata sa kalokohan? Sasagutin ko lang ang tawag. Ate Sue, ayaw mong pakasalan si Daddy dahil sa kanya. Magkakilala kami ni Uncle Jiang simula pa noong bata kami. Magkaibigan kami. Kaya hindi mo siya pakakasalan. Hindi. Magkaibigan lang kami. Ate Sue, hintayin mo ako. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen, saan ka ba nagpunta? Bilisan mo, lumabas ka na. Boss Shen, kakatanggap lang po namin ng balita. Ang inyong young master po, nasa jewelry store sa kabilang mall. Nag-swipe po ng diamond ring na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Hanapin niyo siya agad. Ate Sue! Chen Chen, saan ka ba napunta? Nawala ka na lang bigla. Ate Sue! Bakit ka umiiyak? May gana ka pang tanungin ako? Tumakbo ka na lang bigla. Nawala ka na lang bigla. Ako, naghihintay pa rin dito. Gusto ko lang naman po kayong sorpresahin. Ang galing naman ng yaya mo. Young Master, Daddy, bakit ka nandito? Regalo ko po ito kay Ate Sue. Dalhin niyo ang young master. Young master, tara na po. Ayoko! Wala kang mapapala sa pagtingin mo. Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Kahit maloko mo si Chen Chen, hindi mo ako maluloko. 5 milyong pisong singsing? Karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ka ba? hindi ko alam na bibilhan ako ni Chen Chen ng singsing. Kahit pa binili niya, hindi ko yan tatanggapin. Talaga? Ito ang sweldo mo para sa buwang ito. Bibigyan pa kita ng 1 buwang bayad pinsala. Umalis ka. Huwag ka nang magpakita ulit. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Talagang wala akong alam tungkol dito. Huwag mo akong paalisin. Pakiusap. Lingyin, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? May problema nga. Huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na muna. Ang mga gamit mo, ayusin ng butler para sa'yo. Talagang wala akong alam tungkol dito. Huwag mo akong paalisin. Ganun ka na niya hinamak, susundan mo pa rin siya para lang mapahiya ulit. Jiang Huai, anong ginagawa mo? Ganun ka na niya sinigawan kanina, pero wala kang imik. Nasaan na ang sulingyin na kilala ko? Ang mga problema ko, huwag mo nang pakialaman. Ano ba talagang nangyari sa mga nakaraang taon? Dahil ba sa pera? Kaya akong ibigay sa'yo. Sabi ni Boshen, kung gusto mong ipagamot ng pamilya Shen ng lolo mo, ang bata sa tiyan mo ay dapat mapunta sa pamilya Shen. Hindi na. Hindi ko na kailangan ngayon. Daddy! Nasaan si Ate Sue? Kukuha ako ng ibang yaya para mag-alaga sa'yo. Daddy! Pinanggal mo ba si Ate Sue? Oh, Daddy, bakit na ganyan ka, bossy? bakit? Close kayo sa kanya, ha? Oh, siya lang ang tunay na nag-aalaga sa akin. Wala pang nag-aalaga sa akin ng ganito. Kahit ikaw, Daddy, hindi. Paano mo nalaman na hindi siya para sa pera? Sa loob lang ng ilang araw, 5 milyong piso. Kahit sino, gugustuhing alagaan ka. Ako ang kusang bumili nito. At saka, pera ako ang ginamit ko. Gusto kong ibigay sa kung sino ang gusto ko. Wala kang pakialam. Ako ang nag-iisang tagapag-alaga mo. Bago ka maging legal na edad, lahat ng kikitain mo ay sa akin. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ibabalik si Ate Sue, ako ay... Ano ang gagawin mo? Sisirain ko ang reputasyon ni Lin Royale. Huwag mo akong sisihin kung sinabi ko na ang masama. Boss, baka gusto mong pag-isipan ulit? Baka naman nagkakamali lang. 1 5 taong gulang na paslit, marunong pang manakot. Daddy, humanda ka. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo.
Bakit ba ang tigas ng ulo ng mag-ama na yan? Boss, hindi ba parang tumatakas ang batang yan? Boss, masamang balita. Ngayon, kumakalat na sa lahat ng platform ang tungkol kay Miss Lin ang video niya na nananakip ng bata. Kung gusto mong burahin yan, papuntahin mo si Sulingin sa akin. Kung hindi, babala pa lang yan. Talagang umunlag ka na. Paburahin mo sa technical department ang mga posts. Sige po. Sabi ng technical department, napakaraming website ang nahack. Kailangan ng hindi bababa sa 3 araw. Boss Shen, sabi ng technical department, hindi nila mabubura. Kung hindi, pabalikin mo na ang yaya mo. Young Master, dumating na si Sulingin. Ipinipilit niyang makita ka. Kailangan na siyang ibalik. Boss, ang galing ng hacking skills ni Young Master. Lalong gumagaling. Tingnan mo, isang babala pa lang, ganito na. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Bumalik ka muna sa kumpanya. Ako na ang bahala sa mga usaping pampamilya. Sige po, kung gayon, aalis na po ako. Totoo po, boss. Umalis ka. Ikaw ang nagbigay ng ideya kay Chen Chen, di ba? Tinanong po ako ni Young Master, anong regalo ang gusto ng mga babae? Sinabi ko po, diamante at alahas. Young Master, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko po, hindi ako nagtanong ng maayos. Papasukin si Sulingin. Young Master, tungkol po sa pagbili ng singsing, wala po talaga akong alam. Bigyan niyo po ulit ako ng pagkakataon. Mukhang maganda ang samahan niyo ni Chen Chen. Young Master, huwag po kayong mag-alala. Hindi na po mangyayari ulit ito. Kung mangyari man, hindi niyo na po ako kailangang paalisin. Ako na mismo ang aalis. Isang ordinaryong babae lang siya. Ano ba ang nagustuhan niya rito? Si Chen Chen ay nasa kwarto. Salamat po, Young Master. Ang bilis namang tumakbo. Umalis ka! Umalis kayong lahat! Umalis ka! Young Master, kabalik ko pa lang. Papaalisin mo na ako. Ate Su! Sa wakas, nakabalik ka na! Ate Su! Bakit ang tanga mo? Hindi mo ba ako lalapitan ang malaki mong sandalan? Hindi ko ba sinabi sa'yo na ako ang bahala sa'yo? Tingnan mo, hindi naman ako umalis, di ba? Bumalik ako. Pasensya na. Kung gayon, pinapatawad kita. Bakit? Binantaan ko si Daddy na kung hindi kanya ibabalik, sisirain ko ang reputasyon ni Lin Royao. Ngayon na bumalik ka, binura ko na ang mga video. Kaya ikaw ang nagbanta kay Daddy? Kaya ako nakabalik? Ano pa ba? Kung wala ako para protektahan ka, matagal ka nang pinalayas. Young Master, ang galing mo naman. Kaya kung may umaapi sa'yo, lumapit ka sa akin. Sige. Boss, nabura na lahat ng video. Nakita mo ba ang video na yon? Nag-iwan ako ng isa at ipinadala sa email mo. Kung gusto mong panuurin, panuurin mo. Kung hindi, burahin mo na lang. Sige. Naintindihan ko. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Dinumihan mo ang damit ko. Bakit ka nagvi-video? Alam mo ba kung sino ako? Bakit ka nagvi-video? Alam mo ba kung sino ako? Ang babae niyan, mukhang mabait sa labas. Pero sa totoo lang, ahas yan. Sa isang pagkakamali lang, bigla ka na lang kakagatin. Kaya mag-ingat ka lang, ha? Young Master, dumating na po si Miss Lin. Yanzo, Ayaw na ayaw ni Chen Chen sa kanya. Dahil ba napapanggap lang siya? Yanzo.
Bakit ka nandito? Dinalhan ko lang si Chen Chen ng bagong computer. Pero siguro, ayaw akong makita ni Chen Chen. Naihatid ko na ang gamit, kaya aalis na ako. Sige. Sabihin mo sa driver na mag-ingat sa daan. Bakit hindi niya ako pinigilan? Sige po, aalis na po ako. Nakita niya nga ang video na yun. Huwag ko lang malaman kung sino ang gumawa nito. Young Master. Ito po ang ibinigay sa akin ng Young Master. Ibalik mo sa kanya. Singsing na binili ni Chen Chen para sa'yo. Isusuot mo yan. Lumabas ka kasama ang singsing. Huwag mo akong piliting ulitin pa. Binili ito ni Chen Chen para sa akin. Kaya isusuot ko na lang. Para hindi magalit si Chen Chen. Sabi mo, pinabalik ni Yanso si Su Lingyin. Apa, miss? Su Lingyin. Binigyan na kita ng pagkakataon umalis. Pero hindi mo ginawa. Huwag kang magtataka kung hindi na ako magiging mabait. Uncle Cho, nasaan si Ate Su? Si Su Lingyin po ay naghatid ng mga dokumento kay Young Master. 1 oras na po ang nakalipas. Daddy, bakit mo naman po pinapunta si Ate Su para magatid ng dokumento sa'yo? Hindi ako. Si Su Lingyin. Siya. Bakit ang bilis? Baka may nangyari kay Su Lingyin. Muyang, hanapin mo ang lokasyon ni Su Lingyin na yon. Baby ko, maglaro tayong nakakahiya na laro. Ito ay singsing na may halagang 5 milyong yuan. Talaga bang ibibigay mo sa akin? Basta sirain mo lang siya ngayon. Bahala ka na sa singsing na ito. Sij. Wala kang magagawa kahit magpumiglas ka. Sino ba naman kasi ang gumulo sa akin? Gusto tumakas? Saan ka pupunta? Tagbo. Subukan mong tumakbo. Tingnan ko. Su Lingyin. Su Lingyin. Ito ang kahihinatnan ng iyong mga ilusyon. I enjoy mo yan, Su Lingyin. Mr. Shen, Bakit nandito si Yanso? Uwi na tayo. Su Lingyin. Ikaw na. Cute na yan. Ate Su, okay ka lang ba? Okay lang. Paano mo nasabing okay lang yan? Okay lang. Maliit na sugat lang to. Buti na lang dumating agad si daddy mo. Chen Chen, hayaan mo nang magpahinga si ate. Oo, dapat magpahinga muna si Ate Su. Ang natitira, ipaubaya mo na lang sa amin ni Daddy. Sige.
Daddy, ano ba talagang nangyari? Sabi ng mga kidnapper, nagustuhan nila ang singsing na ibinigay mo sa kanya. Pero ayos lang. Iimbestigahan ko ito ng maigi. Si Lin Ruyaw yan! Sigurado ako! Siya lang ang gagawa ng masama kay Ate Sue! Young Master, hindi mo pwedeng sabihin yan ng basta-basta. Sa posisyon ni Miss Lin, paano niya gagawa ng masama si Miss Sue? Kung hindi kayo naniniwala, ako na lang ang mag-iimbestiga. Kapag nakahanap ako ng ebidensya, hindi ko talaga palalampasin ang masamang babaeng yon. Boss, Yung pinapaimbestiga ko sa'yo dati, tungkol kay Sulingin, kumusta na? iniimbestigahan pa po. Sa ngayon, wala pa pong kakaiba. Ipa-DNA test mo siya at si Chen Chen. Mas maaga, mas mabuti. May problema po ba? Wala. Boss, yung paternity test na pinagawa mo, lumabas na ang resulta. Hulaan mo kung ano ang resulta. Hulaan mo kung ano. Sabihin mo. Siyempre, hindi. Kumusta? Hindi ka ba masaya? Hindi kaya? Boss, seryoso ka bang may gusto ka sa munting yaya na yon? Ito ang resulta ng laboratorio. Hindi tugma ang kanilang genetic structure. Hindi sila magkadugo. Boss, kumakalat ang balita sa mga katulong nyo. Napakakasalan mo raw ang yaya nyo. Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Umalis ka. Talagang hindi siya. Hello? Yanzo, may oras ka ba ngayong gabi? May bagong western restaurant na nagbukas sa Tayaan. Gusto kitang yayain doon. May meeting pa ako mamaya. Naku, ang tagal na nating hindi kumain nung magkasama. Tsaka, hindi ba sabi ni Lolo Shen, dapat daw nating pagtibayin ang relasyon natin? Magkasosyo lang tayo. Hindi mo kailangang pakinggan ang sinabi ni Lolo. Hello? Hello? Yanjo? Su Lingyin. Bakit ka bumalik? Yanjo, ako lang ang pwedeng maging asawa mo. Halika, tikman mo ito. Masarap ito. Ang banggo! Ate Sue, ang galing mo talagang magluto. Basta nagustuhan mo, tikman mo rin ito. Young Master. Ayos lang. Umupo ka at kumain kasama namin. Daddy, masarap ba? Oh, masarap na. Kung pananagutin mo si Lin Royao, araw-araw kong papaglutuin si Ate Sue. Ang nangyari kay Sulingin, walang kinalaman kay Lin Royao. Ito ay ipinasa na sa pulisya para asikasuhin. Huwag mo nang habulin pa. Daddy, kahit bulag alam na. Si Lin Royao ang nasa likod nito. Binigo mo ako. Young Master, huwag ka nang makipagtalo sa daddy mo. At huwag mo nang murahin si Miss Royao, pwede ba? Ang tanga mo talagang babae. Halos patayin ka na niya. Pero ipinagtatanggol mo pa rin siya? Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Iniispo lang din naman ang kapakanan mo, di ba? Ayaw mo ba na isang masaya at mapayapang pamilya? Ano ang silbi ng pag-iisip lang? Hindi ko akalain na ang pangit ng panlasa ni Daddy. Pumili siya ng isang masamang babae. Ipapaalam ko sa lahat ang tunay niyang pagkatao. Saan ka pupunta? Baka may gulo na naman. Boss, may problema.
Muyang, bakit ka nagiging pabaya? Boss, trending na naman si Miss Lin. Kung hindi kita didisiplinahin na yun, hindi mo talaga malalaman kung sino ka. Boss, baka gawa ito ng Young Master? Agad ipaalam sa Lin Corporation. Pakiusap. Ayusin agad ang bagay na ito. Hindi dapat hayaang maapektuhan nito ang paglilista sa stock market. Opo. Yanzo! Yanjo! Anong nangyari sa'yo? May gustong manakit sa akin. Nitong mga nakaraang araw, may tumatawag sa akin ng paulit-ulit. Sabi nila, may hawak silang ebidensya laban sa akin. At kailangan ko raw magbigay ng 5 milyong yuan para lang tigilan nila ako. Ang ebidensya mo? Ito ba yon? Kung hindi kita didisiplinahin ngayon, hindi mo talaga malalaman kung sino ka. Opo. Yanzo! Dati, medyo mayabang talaga ang ugali ko. At hindi ko matiis ang mga magnanakaw na yun. Kaya nagawa ko ang mga labis na bagay na yun. Ibig mong sabihin, magnanakaw ang babaeng binugbog. Patawarin mo ako, Yanjo. Mapapatawad mo ba ako? Nabisuhan ko na ang Lin Corporation. Pinapabilis ko na ang pag-aasikaso sa bagay na ito. Salamat, Yanzo. Gusto kitang ilibre ng hapunan mamaya. Alam kong abala ka sa trabaho. Malapit lang sa kumpanya. May meeting pa ako mamaya. Ayos lang. Kaya akong maghintay sa'yo. Sige. Ang init! Chen! Uncle Cho, bilisan mong abisuhan ang Young Master. Sige po. Ayusin ko po agad. Butler, may nangyari ba kay Shenzhen? Hindi ko pwedeng hayaang masira niya ang plano ko. I-slide para sagutin. Mamaya, kakain ako kasama si Lin Royao. Maghanap ka ng dahilan para hanapin ako. Si? May balita ba ang pulis tungkol sa insidente ng pagdukot noon? May balita ba ang pulis tungkol sa insidente ng pagdukot noon? Sabi ng pulis, walang kasabwat o sumusuporta. Ang kidnapper ay dating nag-ayos ng tubo sa pamilya Shen. Tawag ni Su Lingyin. Nakuha yan noong panahong yon. Plano niyang gamitin ang video na yon para takutin si Su Lingyin para hindi siya magsumbong sa pulis. Sige po. Naiintindihan ko po. Anong nangyayari? Bakit wala pa rin ang Young Master? Inapapahanap ko na po ang Young Master sa opisina. May sakit ang anak niya, pero hindi siya mahagilap. Kaya pala, walang tiwala sa sarili si Chen. Chen, Ate Su! huwag ka munang magsalita. Uminom ka muna ng tubig. Kumusta? Masakit pa rin ba ang lalamunan mo? May masakit pa ba sa ibang bahagi ng katawan mo? Nasaan si Daddy? Busy si daddy mo sa opisina ngayon. Hindi pa siya makaalis. Hindi totoo yan! Sigurado akong niloko na naman siya ng masamang babae. Ate Su, huwag mo akong iiwan kailanman. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala. Palagi kitang babantayan. Kung ayaw na ako ni Daddy, ayos lang. Tayo na lang ang magkasama simula ngayon. Ate Su, kapag lumaki ako, poprotektahan kita. Wala ba akong dating sa kanya? Mabuti na lang. At marami na siyang nainom.
Malakas ang tama ng alak na to. Kailangan kitang makuha ngayong gabi. Yanjo. Boss. May sakit si Chen. Bakit na yan pa? Uwi ako. Hindi. Kung umalis ka, paano pa tayo magkakaroon ng one night stand? Ang ibig kong sabihin, samahan na lang kitang tingnan si Chen. Huwag na. Paihahatid na lang kita kay Muya. Miss Lin, ihahatid na kita. Miss Lin, hindi mo pa nakuha ang bag mo. Kukunin ko na. Ngayon, okay na ba? Hindi ko ba nasabi kay boss na talagang may sakit si Chen? Pero siguro naman ayos lang. Malalaman din ni boss pagdating niya sa bahay. Bakit ang lakas ng tama ng alak na ito? Shen Yanzo. Baka nilalagnat din siya. Hindi naman mainit. Naku, uminom pala siya. Hinayaan ang anak na may sakit, pero may oras pang uminom. Gising-gising! Hindi ito ang kwarto mo. Kung matutulog ka, sa sarili mong kwarto ka matulog. Ang ingay naman. Kung ganon, bumangon ka! Shen Yanzhou. Sa wakas, tahimik na. Bakit ako nandito? Lasing na lasing ka kagabi. Niyakap mo ako at ayaw mong bumitaw. Kahit sipain ka, hindi ka umalis. Ngayon, naniniwala ka na ba? O gusto mo pa bang makakita ng iba, young master? Ano ba talaga ang ginawa ko kagabi? Sige na. Gising ka na, kaya lumabas ka na. Ayokong makita pa ng iba. Baka kumalat pa ang chismis. Daddy! Bakit ka nasa kwarto ni Ate Su? Bakit ganyan ang suot mo paglabas mo? Baka makasakit ka na naman. Ate Su, bakit nasa kwarto mo si Daddy? Lasing kasi ang daddy mo kagabi, kaya nagkamali siya ng kwarto. Ang daddy ko, sinasadya niya yan. Shen. Bakit mo siya sinisigawan? Kagabi lang, nilagnat siya ng mataas. Kung hindi mo siya alagaan, sige. Pero ngayon, sinisigawan mo pa siya. Paano kung matakot siya? Chen, nilagnat siya kagabi. Miss na miss ka pa niya kahapon. Hindi kaya. Sige na, hindi na. Kung hindi ko lang alam ang totoo, muha talaga silang mag-ina. Ate Sumas, maganda ka kapag walang salamin. Huwag ka na lang magsuot niyan mula ngayon. Hindi pwede. Hindi ako makakita ng malinaw kapag walang salamin. Young master, pakipalitan po ng damit ang young master. Kailangan ko na ring magpalit ng damit. Sige po. Siguro hindi napansin ni Shen Yanzhou, ano? Mukhang hindi na babalik ang alaala niya. Lolo, Shen Yanzhou, kumusta na kayo ni Lin Royao kamakailan? Yung mga nangyari kay Lin Royao kamakailan, narinig ko rin. Pero alam naman natin kung anong klaseng tao si Lin Royao. Alam natin, kung may puso ka, dapat inalo mo siya. Maghanap ka ng magandang araw at pakasalan mo na siya. Huwag mo nang patagalin pa. kami ni Lin Royao, hindi kami bagay. Anong hindi bagay? Bukod sa niligtas kanya noon, tungkol kay Chen na lang, kahit hindi pa sa lubos na tinatanggap ni Chen. Buong puso pa rin siyang naglilingkod kay Chen. Saan ka pa makakahanap ng ganyang kabait na babae? Lolo, hayaan niyo po akong pag-isipan. Pag-isipan? Kung patuloy kang ganyan, kahit gaano ka pa niya kamahal, manlalamig din ang puso niya. Kung ayaw mo siyang pakasalan, mag-engage na lang muna. Ako na ang kakausap sa pamilya Su. Ganoon na lang. Lolo,
Young Master. Bakit ka lasing, Young Master? Alika. Mag-ingat ka. Dahan-dahan. Sige, aalis na ako. Ano po bang nangyari sa Young Master? Sobrang dami niyang nainom. Inatake ang sakit niya sa tiyan. Miss Su, pakiusap, pakilutuan niyo po ng sabaw na pampagising ang Young Master. Sige po. Pakiusap. Tulungan mo akong itayo siya. Sige. Huwag kang umalis. Magpakasal tayo. Nanaginip ba siya at nagkamali ng tao? Mayroon pa po ba kayong kailangan? Mayroon pa po ba akong maitutulong? Magpahinga ka na. Salamat sa balak. Lasing lang ba ang sinasabi ng Young Master? O panaginip lang? Bakit ko naman mapapanaginipan si Suling Yin? Hindi pa ba gising si Chen? Ang Young Master po. Pinayagan po ni Miss Su na magpalipad ng saranggola. Magpalipad ng saranggola? Saan? Sa bagong bukas na resort ng Lin Corporation. Pero huwag po kayong mag-alala, Young Master. Aalagaan po ni Miss Su ng maayos ang Young Master. Dahan-dahan sa pagtakbo. Ingat sa pagwakat. Daddy, bakit ka nandito? Siyempre, para hanapin ka. Hindi ba't mas gusto ni Daddy ang trabaho? Ayaw niya akong samahan maglaro dati. Daddy, gusto mo bang makipadlaro sa akin? Ano ang gusto mong laruin? Saranggola! Sinubukan namin ni Ate Su ng ilang beses, pero hindi lumipad. Ibigay mo sa akin. Halika, Lingyin. Hawakan mo ang saranggola. Sundin mo ang ritmo ko. Kapag sinabi kong bitawan, bitawan mo. Bakit niya ako biglang tinawag ng ganoon ka-intimate? Sige po. 3, 2, 1. Halika, baby. Lumiped na. Dahan-dahan sa pagtakbo, baka madapa ka. Punasan mo ang pawis mo. Bakit pakiramdam ko, medyo magulo ang puso ko? Siguro, dahil sa panaginip ko kagabi. Masaya ka ba sa paglalaro ngayon? Masaya po! Pwede po bang bumalik tayo ulit next time? Parang ulan. Okay lang, bilisan natin. Sana umabot tayo. Young Master, saan mo ipinarada ang kotse mo? Ibigay mo sa akin si Chen. Akuma. Ate Su, nilalamig ka ba? Hindi,
Umuwi na tayo. Tara, Young Master, ako. Ate Su! May sipon ka ba? Siguro. Kukunin ko ang gamot mo. Ate Su! Ayos ka lang ba? Gumising ka! Huwag mo akong takutin! Ate Su! Ate Su! anong mangyari sa kanya? Naimatay si Ate Su. Siguro may sipon siya. Mas maganda siya nang walang salamin. Ano ba ang iniisip ko? Tatawag ako ng doktor. Young Master, nakainom na po ng gamot si Miss Su. Dapat po ay magigising na siya agad. Bakit ko siya laging naiisip? Ate Su, bumaba na ba ang lagnat mo? Hindi naman ako ganun kahina. Matutulog lang ako at ayos na. Tara, maglaro tayo sa baba. Miss Lin, bakit ka na pa rito ngayon? Wala po ang Young Master sa bahay. Alam mo ba kung nasaan siya? Bakit na naman itong masamang babae? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap si daddy ko? Ang babaeng kasing malisyosa mo. Hindi ka pa kakasala ni daddy. Huwag ka nang umasa pa. Chen, ano bang sinasabi mo? Malapit na kaming magpakasal ni daddy mo. Imposible! Nangako si daddy na hindi kanya pakakasalan. Chan, alam kong ayaw mong iwan si daddy mo. Pero, Dapat isipin mo rin ang kaligayahan niya. Kung may hiya ka, lumayo ka na. Para hindi ka mapahiya, kung sakaling makansela ang kasal, ikaw ang mapapahiya. Ito. Kaarawan ng papa ko sa Makalawa. Pagbalik ni Shen Yanjo, pwede mo bang ibigay sa kanya itong 2 imbitasyon? Sige po, ibibigay ko po sa Young Master. Shen Yanjo, kaarawan ng papa sa Makalawa. Dapat kang pumunta. Ate Su, mamaya, magsuot ka ng magandang damit at sumama ka sa akin. ako ay isang yaya lang. Bakit pa ako magbibihis na maganda? Para sang? Wala ako pakialam. Kung hindi ka magpapalit, hindi rin ako pupunta. Sige, magpapalid na ako. Ate Fairy, totoo ka nga Ate Fairy. Ang ganda mo. Gusto mo bang tanggalin ang salamin mo? Hindi pwede. Kapag tinanggal ko ang salamin ko, hindi ako makakakita ng maayos. Talagang tinanggal? Paano kung makilala ko ni Lolo Shen? Nasaan si Chen? Nandun po siya, kumakain. Sino ang babaeng iyon sa tabi niya? Lolo Shen. Ang babaeng yun po, ang bagong yaya ni Chen. Gustong-gusto po siya ni Chen. Sabi pa nga po niya, papakasalan niya raw ito paglaki niya. Ang babaeng ito, parang pamilyar.
Pambata lang iyan. Makakalimutan din niya yan paglaki niya. Kung gayon, bantayan mo siyang mabuti. Huwag mong hayaang ang yaya na yan magkaroon ng masamang intensyon. Naiintindihan ko po. Royaw, hinahanap mo si Yanjo, hindi ba? Hindi ko na kayo guguluhin. Yangjo, alagan mong mabuti si Royaw. Yanjo, masaya akong dumating ka. Kung hindi pa ako lalapit, ang masamang babaeng yon ay didikit na kay Daddy. Ate Sue! Pupuntahan ko lang si Daddy. Babalik din ako mamaya. Huwag kang magulo, ha? Sige. Pasensya na. Ako na ang magpupunas para sa'yo. Jiang Huay. Ako na lang. Hayaan mong ako na ang mag-asikaso. Ayos lang. Matutuyo rin yan mamaya. Siya na naman. Isuot mo to. Ikaw, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Hindi ako para sa pera. Kung gayon, para saan? Linggin, alam kong pagkatapos ng nangyari, nahirapan ka ng sobra. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Wala akong problema. Ayos na ayos ako ngayon. Salamat sa patuloy mong pag-aalala sa akin. Kung sakaling, talagang malaking problema ang dumating sa akin, tiyak na hahanapin kita. Matandang kaibigan. Ang tagal na nating makakilala, hindi pa rin kita kilala. Hindi mo sasabihin sa akin. Mula nang mangyari yon, ni minsan hindi ka lumapit sa akin. Lahat ay ikaw lang ang humarap. Ano man ang nakaraan, anong nangyari? Nakalipas na. Jiang Huay, salamat. Malapit nang umakyat ang tama ng alak ni Su Lingyin. Hindi natin siya pwedeng palisin. Yanzo, hindi mo pa rin ako sinasagot. May oras ka ba, kamakailan? Sabay tayong tumingin ng damit para sa engagement. Walang oras. At tungkol sa engagement, hindi ako pumayag. Yanjo, anong ibig mong sabihin? Ang engagement na ito, hindi ba't napagkasunduan na natin? Ipapaalam na ng daddy ko mamaya. May anak ako. Mas karapat dapat ka sa mas magandang pagpipilian. Wala akong pakialam, Yanjo. Kung dahil ito sa relasyon ko kay Chen, naniniwala ako. Basta't buong puso akong mabibigay. Tatanggapin din ako ni Chen. At saka, si Lolo, inaabangan pa niya ang engagement party natin. Makakahanap ka ng mas mahusay. O kailangan ko pa ring humanap ng paraan para paalisin si Su Lingyin. Samahan mo ako sa banyo. Bilisan mo. Hindi ko na kaya. Bakit kaya nagbago ang batang ito ngayon? Sige, susundin ko si Chen. Bakit parang iba ang itsura mo ngayon kaysa kahapon? Si Shen Yanzo ba ang sinasabi niya? Linggin. Dahil ba kay Shen Yanzo, kaya ka nagtrabaho bilang yaya sa pamilya Shen? Hindi yan. Shen.
Sino siya? Huwag kang umalis. Aking mahal. Mahal. Poprotektahan kita palagi. Mahal. Sino naman si Mahal? Ang init. Ang init. Anong ginagawa ninyo? Suling Yin! Ang init. Anong ginagawa ninyo? Mukhang masyadong nag-aalala si Yang Master Shen. Sayaya niya. Sa relasyon ninyo ni Miss Lin, sa tingin ko ay hindi tama na buhatin mo ang yaya at umalis. Hindi ba? Umalis ka. Hindi naman siguro, dahil lang sa isang basong alak. Nilagyan kaya siya ng gamot ni Jiang Huai? Huwag kang umalis. Chen, ikaw na cute na bata. Palabasin mo ako, kaagad. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo. Masamang babae! Sa'yo ko natutunan ang lahat ng ito. Chen, anong ibig mong sabihin? Chen, palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Hindi pa rin ba ninyo nakikita si Royao at Shen Yanzhou? Sabi mo, Ang ganda-ganda ng pagkakataong ito para ipahayag ang engagement, nasayang lang. Ang dalawang ito, nagmamadali na, pero hindi pa rin dumarating. Gusto niyang maging stepmom ko. Sa susunod na buhay na lang. Bakit ako nandito? Ang bilis niyang tumakbo. Gusto ko pa sana siyang panagutin. Halika. Ate Su, sa ilang araw, maglaro tayo sa labas. Maglaro sa labas? Sa 2 araw na ito, siksika ng mga tao sa labas. Ano ang masaya doon? Dito na lang tayo maglaro. Gusto mong umakyat ng bundok? Hindi pwede. Kailangan mong sabihin kay Daddy. Hindi kita pwedeng dalhin mag-isa. Matanong na lang. Akyat kayo ng bundok? Bakit? Mabuti na lang at hindi masyadong maga. Hugasan mo ng malamig na tubig. Ang tungkol sa pag-akyat ninyo ng bundok ni Chen, pumayag ako. Pero sasama rin ako. Natatakot ako na hindi ligtas sa daan. Hindi ako mapakali. Sige. Kung gayon, maghahanda na ako ng gamit sa pag-akyat ng bundok. Ate Su, bakit ang dami mong dala? Baka kasi kulangin tayo mamaya. Hindi ba mabibili sa bundok? Hindi tayo magpapalipas ng gabi sa bundok. Hindi na kailangan ng tolda. Akin na ang bag.
Ang Bek. Daddy, sa wakas, nagbunga na ang paghihintay! Slide para sagutin. Hello, Muyang? Kumusta? Oh, sige. Naintindihan ko. Ling Yin. Daddy, magiging maayos ba siya? Doktor, ayos lang ba siya? Ayos na siya. Mabuti naman. Ayos na siya. Su Lingyin. Dahil siguro sa aksidente. Ang magkatulad na sitwasyon ay nag-stimulate sa utak. Para maibalik ang ilang bahagi ng iyong alaala. Ang mga susunod na alaala naman ay unti-unti ring babalik. Ngunit ang mga alaala na magulo sa simula ay maaring makalito sa iyo. Su Lingyin, magkakilala ba tayo dati? Oh, kaya. Su Lingyin, nakakilala na ba tayo dati? O kaya? Pero ang magulong, alala sa simula, ay mapapagulo sa iyo. Paggalito ng alaala. Buhay pa ako. Chen. Huwag kang gumalaw. Ayos lang, Zi Chen. Huwag kang gumalaw. Kakatapos mo lang ng operasyon. May gusto ka bang kainin? Kahit ano. Kung gayon, ipagluluto ko siya ng lugaw. Young Master, hindi ka ba babalik? May gusto akong sabihin sa'yo. Simula nung huli, nakita na duguan, nakahiga sa harap ko. Pagbalik ko, lagi akong nananaginip. Nagkakilala na ba tayo dati? Hindi. Hindi kaya naalala na niya talaga? Ayos lang. Hindi rin naman ito ang gusto kong sabihin. Gusto kong sabihin. Lingyin. Gusto kita. Young Master. Gusto kita. Young Master, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Hindi kita bigla ang nagustuhan. Sa totoo lang, nararamdaman mo naman, hindi ba? Huwag kang mag-alala sa kasal namin ni Lin Royao. Pinag-uusapan na namin ni Lolo kung paano namin kakanselahin ang kasal. Young Master, isa lang po akong yaya. Ayos lang, wala akong pakialam. Pero ako, may pakialam ako. Teka lang. Bangkadot na ang pamilya Su
Ayaw kang makita ni Lolo Shen. Umuwi ka na po. Ang pinto ng pamilya Shen ay hindi para sa mga taong tulad ko na basta-basta na lang makakapasok. Young Master, dito po ako sa bahay ninyo. Gusto ko lang po alagaan ng maayos si Young Master Chen Chen. Naintindihan ko na. Young Master, medyo pagod po ako. Sige. Aalis na ako. Magpahinga ka ng maayos. Ang taong nang iwan sa akin 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, pagkatapos ng 5 taon, sasabihin na mahal ako. Nakakatawa. Mas gusto ko ang sunflower kaysa rosas. Mas gusto ko ang sunflower kaysa rosas. Sa susunod, sunflower na lang ang ibigay mo sa akin. Sige. Bakit? Young Master, sinabi ni Su Lingyin na magre-resign siya. Ano? Saan ka pupunta? Ako. May kailangan lang akong asikasuhin. Sabi mo, sasamahan mo ako habang buhay. Pinagalitan ka ba ni Daddy? O pinapaalis ka niya? Hindi. Bakit ka nag-iimpake? Chen Chen, gusto mo bang lumipat tayo ng tirahan? Ha? Sige, matagal ko nang ayaw dito. Tara, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala. Marami akong pera, kaya kitang buhayin. Sige. Chen Chen. Daddy! Mag-iimpake ako. Daddy! Anong gagawin mo? Young Master, gusto kong lumipat ang tirahan. Young Master, gusto rin niyang sumama sa akin. Imposible. Bakit hindi kami pwedeng lumipat? Tara, mag-impake na tayo. Dalhin siya. Ayoko, bitawan mo ako. Young Master! Kung nag-aalala ka sa kanya, manatili ka rito. Boss Shen, ipapadala ko po ang resignation letter ko sa inyong email. Ang sahod ko po ay batay na lang sa aktual na araw ng aking pagtatrabaho. Gusto mo na bang umalis? Dahil ba sa mga sinabi ko kahapon? Mr. Shen, ayoko pong pagtsismisan. Ayoko rin po na masabing ako ang sumisira sa relasyon ng iba. Walang magsasabing yan. Pero Mr. Shen, hindi po kita gusto. Young Master, kumain ka naman kahit isang subo lang. Sige na, isang subo lang. Ayoko! Kung hindi niyo ako hayaang hanapin si Ate Su, hindi ako kakain. Ayaw pa rin niyang kumain? Gusto talaga ng Young Master si Miss Su. Nasa pababa si Su Lingyin. Siguro po, kaninong umaga, paikot-ikot lang siya sa paligid. Siguradong nag-aalala siya sa Young Master. Hayaan mo na siya. Hindi ko alam kung saan niya natutunan ang pag-iyak at pag-iingay na yan. Kung gayon, sasabihin ko na po sa Young Master. Siguradong matutuwa siya. Ate Su! Chen Chen, Ma'am, ano sa tingin niyo ang unit na ito? 2 kwarto, 1 sala. Tamang-tama para sa inyo ng anak mo. Chen Chen, gusto mo ba? Okay lang.
Magkano ito? 4,800 kada buwan, hiwalay ang kuryente. 50 sentimo kada kilowatt hour. Isang buwang deposito, 3 buwang advance. Okay po ba? Ang mahal naman. Pwede po bang mas mura? Itong unit na ito. Mga 60 metro kuwadrado lang siguro. Nasa sentro po tayo ng syudad. Ang presyo po rito, sobrang mura na po ito. Ate Sue, wala ka bang pera? Gamitin mo ang card ko. Anong pera naman ang mayroon ang isang bata? Black card pala. Pwede, syempre pwede. Hindi pwede. May pera ako. Sabi ni Daddy, ang pera sa card na ito, pwede nating gamitin kahit kailan. Kung ganoon, lalo ko itong hindi pwedeng gamitin. Paumanhin po. Sandali lang po. Sige. Swank ang kliyente mo ngayon. Apelido ba niya ay Sue? Nagustuhan mo ba ito? Okay lang ba? Ginangsu, kung wala na po kayong problema, pirmahan na po natin ang kontrata ngayon. Anniversary po kasi ng kumpanya ngayon, meron po kaming libreng raffle para sa renta. Maari po kayong makakuha ng isang taong libreng renta. Talaga? Siyempre, totoo. Kami ay mapagkakatiwala ang kumpanya. Paano ka namin lolokohin? Ang swerte ko naman. Binababati ka namin. Sa hinaharap, babayaran namin ang upa mo sa loob ng 1 taon. Makakapamuhay ka ng panatag. Sige po, salamat. Ikinagagalak kong paglingkuran ka. Chin-chin! Isang taong upa? Ang swerte naman. Ano ang gusto mong kainin mamaya? Pupunta tayo sa supermarket at bibilhin lahat para sa'yo. Sige. Mr. Shen, ang ipinapagawa niyo po ay natapos na namin. Ito ang mga kontrata ng lahat ng bakanting unit sa apartment na yon. Kasama ang unit ni Miss Sue, 11 lahat. Mr. Shen, umaasa kami sa susunod na pakikipagtulungan. Manager, Shen Corporation na talaga. Bumili ng 11 unit ng sabay-sabay at hindi pa uupahan. Sa Shen Corporation na parang Diyos ng kayamanan, hindi na tayo mag-aalala sa pagkalugi. Na pala, sabihin mo sa property management, kung may problema si Miss Sue, dapat agad itong ayusin. Hindi natin pwedeng galitin ang taong malapit sa puso ng Diyos ng kayamanan. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako agad. Masarap ba? Masarap. Tikman ko rin. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng nandito? Kinuha mo ang anak ko, pero iniwan mo siyang mag-isa sa bahay. Nag-interview ako. Kung kailangan mo ng pera, binigyan ko si Chen ng black card. Hindi kailangan. May sarili akong mga kamay at paa, kaya kung buhayin kami ni Chen. Ate Sue, sinabi ko na aalagaan kita. Ito ang pinagawa ni Daddy sa chef sa bahay. Binigyan ka pa niya ng isang serving. Alam kong hindi ka kumakain ng prito. Kaya dinalhan kitang spaghetti. Kumain ka na. Ate Sue! Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Gusto mo ba si Ate Sue? Gusto mo ba si Ate Sue?
Chen, gusto mo talaga si Ate Su, di ba? Kung gayon, pwede ba siyang maging mommy mo? Hindi! 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 Anong nangyari? Wala. Nakikipag-usap lang ako kay Chen. Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Sige, babalik na ako sa kusina para maglinis. Chen, kung siya ang magiging mommy mo, para makatira na siya sa bahay natin at hindi na kayo maghihiwalay. Hindi ba maganda yon? Hindi! Hindi! May engagement ka sa masamang babae. At ginugulo mo pa si Ate Su. Ang sama mo! Kailangan mong bilisan ang pagputol sa engagement na yan. Pagkatapos ng hapunan, anong binubulong-bulungan niyo ng daddy mo? Ate Su, gusto mo ba ang daddy ko? Tara na. Uwi na tayo. Sa totoo lang, mabait naman ang daddy ko. Kung sana maging mami ko si Ate Su, ang ganda sana. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang pakasalan niya, palagi kitang sasamahan. Masaya ba? Masaya! Ling Yin. Bakit ka nandito? Dinala ko si Chen para maglaro. Narinig kong umalis ka na sa pamilya Shen. Bakit ka pa rin nagiging yaya ng batang yan? May sarili akong dahilan. Babalik na ako sa Jing City bukas. Bukas? Kung gayon, magandang biyahe sa'yo. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin pabalik ng Jing City. Kaya kitang alagaan. Huvak na. Ate Su! Sabi mo, sasamahan mo ako habang buhay. Bakit hindi pa siya bumabalik? Saan kayo galing ngayon? Bakit ka nandito? Kumain ng hapunan. Kung gayon, umuwi ka at ipagluto ka ng chef mo. Wala akong biniling gulay ngayon. At gabi na rin. Masyadong malayo. Daddy, magugutom ka. Ang ibang tao, nakakain na kasama ang ibang lalaki. Sino ang may pakialam kung gutom ka? Hindi ka rin naman kumain ng kaunti, ah. Yank Master. Ngayon, kumain kami ni Chen sa labas. Bakit hindi na lang tayo umuwi? Masyadong malayo. Gutom na ako ngayon. Halika, Chen. Sino ang kasama ninyong kumain na yon? Sino pa ba? Yo Khun-si. Yung Jiang na yon. Yo Khun-si. Yo Khun-si. Mukhang maganda ang relasyon ni Su Lingying at ng apelyidong Jiang. Kailangan mong mag-ingat, ah? Bakit ako mag-iingat? Mag-ingat. Agawin niya siya. Bakit hindi? Bakit hindi? Si Jiang Huai ay may magandang pamilya, hitsura at background. Si Su Lingyin ay nasa 20 ilang taong gulang pa lang. Pareho silang walang asawa. Kung magkagusto siya sa kanya, sa tingin mo, isasama ba niya ang anak ng dating amo niya pabalik sa Jing City? Nangako siya sa akin. Hindi niya ako iiwan kailanman. Talaga bang naniniwala ka na ang isang babaeng walang asawa ay magdadala ng isang bata sa buong buhay niya at hindi magpapakasal? Wala akong pakialam. Sinabi niyang hindi niya ako iiwan. Halika, baby. Lumapit ka. Tuturuan ka ni daddy ng paraan para wala kang alalahanin. Gusto mo bang marinig? Gusto ko. Gawin mo siyang mami mo. Sa ganong paraan, hindi ka na niya iiwan. At hindi na rin matatakot na kunin siya ng Jiang ngayon. Zuich-ak.
Talaga bang tutulungan ko si Daddy na ligawan si Ate Sue? Kailangan ba talagang dito kumain? Ate Sue, gusto kong mag-CR. Pumasok ka na muna. Magandang araw po. Nag-reserve po ba kayo para sa hapon? Sumunod po kayo sa akin. Bakit ka nandito? Ang dalas kong sabihin ang linyang ito. Medyo madalas na, hindi ba? Hindi sinabi sa'yo ni Chen Chen, ano? Ako ang manlilibre ngayon, upo. Baka kailangan ko pong tingnan si Chen Chen. Baka may mangyari sa kanya sa banyo. Ako ang nagpabiro kay Chen Chen sa'yo. Ang totoo, gusto kitang yayain. Pero natatakot akong hindi ka pumunta. Samahan ko na lang po si Chen Chen. Hindi pa rin po siya kumakain. Ayos lang. Hindi ko siya hahayaang magutom. Kasama niya si Muyang. Sa tingin ko po, mas mabuti kung ako ang kasama niya. Kung niloloko mo lang ako, wala akong ganong karaming oras. Sa tingin mo ba? Panandalian lang ang interes ko sa'yo? Hindi ba? Ikaw ang kagalang-galang na CEO ng Lin Corporation. Anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Kung hindi panandalian, bakit mo ako magugustuhan? Su Lingyin. Wala pang babae ang nakapagbigay sa akin ng panandaliang interes. Ikaw ang una. Wala akong pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Pakiusap, hayaan mo na ako. Daddy! Daddy, tinulungan na kita ng ganito. Bakit hindi mo pa rin makuha si Ate Sue? Kung gayon, sabihin mo kay Daddy, paano mo siya nakuha noon? Parang hindi ko rin naman siya nakuha. Siya ang patuloy na nakakuha sa akin. Masyado ba akong nagmamadali? Hindi pa nararanasan ni Ate Sue ang manood ng pelikula bilang isang pamilya. Ang saya. Gusto kong magbanyo. Sige, pumunta ka na. Young Master, ikaw. Manood ng pelikula. Shen Yanzhou! Manood ng pelikula. Bitawan mo ang kamay ko. Titingnan ko si Chen Chen. Kung pupunta ka ngayon, sasabihin ko sa kanya ang masasamang bagay tungkol sa iyo. Tingnan mo. Nakakatulog pala siya. Oy! Hising! Hindi ko alam kung gaano nakatagal siyang hindi nakakatulog. Tapos na ang pelikula. Bakit ka nakatulog? Tapos na? Kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Kaya kailan mo bibitawan ang kamay ko? Hindi ka ba masaya sa ginagawa ko? Oo, hindi ako masaya. Kung gayon,
Anong dapat kong gawin para mapasaya ka? Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para mapasaya ka? Shen Yanzo, hindi mo pa ba naintindihan? Tayong dalawa ay galing sa magkaibang mundo. Hindi tayo pwedeng magkasama ngayon. At sa hinaharap, mas lalong walang magiging resulta. Walang imposible. Ikaw ang naglagay ng pader sa puso ko. Hindi lang iisang agwat ang nasa pagitan natin. Kung malalampasan man natin ito, marami pa ring iba. Ang mga sugat na yon ay hindi na kailanman magagamot. Kaya pakiusap, huwag niyo na po itong gawin ulit. Su Lingyin. Naalala ko. Hindi ka naman ganyan kadaldal dati. May nagawa na naman ba akong mali? Kailangan mo nang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Lolo, mag-usap ulit tayo. Miss Lin, may kailangan po ba kayo sa akin? Miss Sue, marami na akong nakitang katulad mo. Hindi mo lang pinapakawalan si Anju. Hindi ba't para lang sa pera? Ngayon, ibibigay ko sa'yo. Umaasa akong aalis ka sa Haishi at huwag nang bumalik kailanman. Miss Lin, hindi ko po tatanggapin ang cheque na ito. Hindi po ako aalis sa Haishi. Su Lingyin, huwag kang maging walang hiya. Miss Lin, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo sa akin. Nagkakamali. Su Lingyin, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong pinagmulan. Ano ang ibig mong sabihin? Kung malalaman ni Chen Chen na ang kanyang tunay na ina, isang taong dahil lang sa 1 o 2 milyong cash, ay pinagbili siya. Ano sa tingin mo ang iisipin niya? Paano niya nalaman? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari, Su Lingyin. Su Lingyin, noon, itinago mo ang tungkol sa pamilya Su at ginawa mo ang lahat para maloko si Anju na makasama ka sa kama. Hindi ko ginawa. Dahil sinabi mong hindi. Ibig sabihin hindi. Su Lingyin, kung may kaunting hiya ka lang, dapat ay tulad ka ng 5 taon na ang nakakaraan na wala ng tuluyan. Kung malaman ni Anjo, sa tingin mo ba ay maniniwala siya sa'yo? Siyempre hindi. 5 taon na ang nakakaraan, hindi siya naniwala. Ngayon, pakaya siya maniniwala. At si Chen Chen, kung malaman niyang ang kanyang tunay na ina ay isang babaeng gagawin ng lahat para lang sa pera, ano kaya ang mararamdaman niya? Hindi kaya habang buhay siyang hindi makakatingala? Huwag mo sabihin kay Chen Chen. Hindi ako isang pilantropo, alam mo. Alis ako. Tuluyan akong aalis kay Shen Yanzo at kay Chen Chen. Kapag kinasal na kayo ni Shen Yanzo, ikaw ang magiging nag-iisang ina ni Chen Chen. Su Lingyin, mas mabuti pang tuparin mo ang sinabi mo. Kung hindi, may 100 paraan ako para ang anak mo ay hindi na makabangon pa habang buhay. Kinansela mo ang kasal dahil sa yaya na yan na si Su? Kinansela mo ang kasal dahil sa yaya na yan na si Su? Alam ko na, hindi siya isang babaeng mapagkakatiwalaan. Ako ang may gusto sa kanya. Para maiwasan ang chismis, nag-resign siya. Nag-resign? Bakit pa rin sumasama si Chen Chen sa kanya? 5 taon na ang lumipas. Bakit wala ka pa ba'y natutunan? Nakalimutan mo na ba ang aral mula sa ina ni Chen Chen? Tungkol sa ina ni Chen Chen, Lolo, sabihin niyo sa akin, noon, alam niyang ikakasal ako. Pero pinilit niya pa rin akong lapitan. Tapos, dahil hindi siya makapasok sa pamilya Shen,
Ibenta niya si Chen Chen. Totoo bang lahat ng sinabi niyo? Bakit naman kita lolokohin? Hello? Daddy, ikaw ba ang kumuha kay Ate Sue? Ano? Nawawala si Su Lingyin? Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita mamaya. Lolo, ikaw ba ang may gawa? Hindi ako. Baka naman umalis siya mag-isa. Chen Chen, Daddy, si Lin Royao po. ano? Bago nawala si Ate Sue, nakita sila ni Lin Royao. Lin Royao. Nasa bahay ba si Lin Royao? Ang binibini po. Chen Chen, Yanzhou, bakit kayo nandito? Masamang babae! Saan mo dinala si Ate Sue? Bakit siya nawawala? Hindi ba't si Su Lingyin ang yaya ninyo? Nawawala siya. Ikaw at si Su Lingyin, huli kayong nagkita sa coffee shop. Ano ang pinag-usapan ninyo? Paano niyo nalaman? Sinabi ba ni Su Lingyin sa kanila? Nakita ko lang na gustong-gusto siya ni Chen Chen. Kaya humingi ako ng payo sa kanya. Huwag ka nang magkunwari. Kung hindi mo pa rin sasabihin kung nasaan si Ate Sue, ilalabas ko ang lahat ng madilim mong nakaraan para malaman ng lahat ang totoo mo masamang pagkatao. Ang totoo mo masamang pagkatao. Young Master Shen! Hindi pa ba sapat ang kabutihan ng anak ko sa'yo? Kailangan mo pa ba siyang pahirapan ng ganito? Yanzhou! Daddy! Daddy! Yanzhou! Su Lingyin, Sa ganitong oras, iniisip mo pa rin siya. Ano bang meron kay Su Lingyin at ganyan ka sa kanya? Mas maganda siya sa'yo ng 1,000 beses! 10,000 beses! Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa batang ito? Ru Yao. Sino yang Su Lingyin na sinasabi ninyo? Anong nangyari? Hindi kaya bumalik na ang taga-pamilya Su? Ma, huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin, hindi niya alam. Kahit pa alam niya, ano ngayon? Normal na kompetensin lang ito sa negosyo. Kung hindi ka magaling, dapat kang magbigay daan. Tama! Hanapin ninyo si Su Lingyin para sa akin. Gusto kong mamatay siya. Daddy, ayos ka lang ba? hindi ba sinabi na sa'yo ng doktor kanina? Lolo, Great-grandfather! Yanzhou! Anong nangyari sa sugat mo? Yung nanay ng masamang babae ang natulak sa akin. Nabangga si Daddy para iligtas ako. huling nakita ni Su Lingyin, si Lin Royao. Gusto naming itanong kung nasaan siya. Pero si Mrs. Lin, akala niya binubuli ni Chen Chen si Royao. Kaya tinulak niya si Chen Chen. Ang sumunod ay gaya ng sinabi ni Chen Chen. Na naman ang yaya na yan. Kung ayaw, huwag. Maraming gustong maging yaya sa pamilya Shen. Pero ikaw, pumunta ka pa rito para tanungin ang iyong fiancé. Inisip mo ba ang nararamdaman ng pamilya Lin? Lolo, alam mo namang siya ang nanay ni Chen Chen. At asawa ko rin. Si Ate Sue ang mami ko. Ikaw. Naalala mo na? Opo. Naalala ko na ang lahat. Daddy, ano ba talagang nangyari? Paano naging mami ko si Ate Sue? Pagkatapos ikasal ng daddy mo at mami mo, nawalan siya ng alaala dahil sa aksidente. Tungkol naman sa mami mo, kung bakit ayaw niyang magpakilala sa atin, siguro, dapat mong tanungin ang iyong lolo sa tuhod. Sinisisi mo ako?
Sinisisi mo ako? Itinago ng babaeng iyon ang katotohanan tungkol sa pamilya Su. Ginagamit ang maguming paraan para lukuhin ka na magpakasal. Pinagiwalay ko kayo. Kasalanan ko ba ito? Matagal ko nang alam ang sitwasyon ng pamilya Su. Ako. At si Lola, itinago niya sa'yo. Alam din ni Lola. Opo. Nailigtas ni Su Lingyin ang buhay ni Lola. Kaya gusto niya na magkasama kami. Pero natatakot si Lola na hindi ka papayag. Kaya itinago niya sa'yo para magkasama kami. Magkasama kayo? Gusto ko siya. Dapat sana ay amin ako sa kanya. Pero may nagplano sa inuman. Nag-alala siya sa akin. Pinuntahan niya ako. Kung may sisisihin man, ako lang. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero, sabi ni Royal, Lolo, hindi ko alam kung anong sinabi ni Royal sa'yo. Pero sa paningin mo, isa akong tanga na madaling maloko ng kahit sinong babae. Lolo, gusto ko lang malaman na yon. Ano ba talagang nangyari 5 taon nang nakalipas? Bakit nang bumalik siya ngayon? Ayaw niyang magpakilala sa amin. noon, akala ko niloko ka niya. At dahil nagka-amnesia ka, pinasabi ko sa kanya na alam mo na ang tunay niyang pagkatao. Binantaan ko siya gamit ang panggastos sa gamot ng lolo niya. Pinilit mo siyang makipaghiwalay sa'yo. Pinilit mo siyang ibigay si Chen Chen. Kaya pala. Ganoon pala ang nangyari sa kasunduan noon. Lolo, paano mo nagawa yan? Ako? Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap muna si Su Lingyin. Lolo, mas malawak ang koneksyon mo kaysa sa akin. Naniniwala akong mas mabilis mo siyang mahahanap. Sige. Naalala ko na. Si Lin Royao ang bumangga sa akin. Si Hanga. Siya ang nagdala sa akin sa ospital. Siya rin ang bumangga sa akin. Paano nangyari yan? Siya may ganon siyang lakas ng loob? Tapos na ang Lin Corporation. Boss, si Su nahanap na si Miss Su. Nasaan si Mami? Dalin mo ako sa kanya. Yan, Joe. Hindi pa magaling ang katawan mo. Ayos lang ako. Kung hindi ko dadalhin si Chen Chen sa kanya, wala na akong asawa. Hindi ko rin alam kung ano nang nangyayari kay Chen Chen na yon. Umiiyak ba siya at ayaw matulog? Mami! Chen Chen, ano ang tinawag mo sa akin? Mami? Alam kong bumalik na ang alaala mo. Maaari na rin akong umalis. Pero sana, huwag mo akong pigilan na makita si Chen Chen. Ikaw ang ina ni Chen Chen. Paano ko kayo pipigilan na magkita? Hatavat. Pinagiwalay ko kayo ni Chen Chen ng maraming taon. 5 taon na ang nakalipas. Nagka-amnesia ako dahil sa aksidente. Niloko ako ni Lolo at sinabing nakipagdiborsuyo ako sa'yo. Kaya hindi ko alam na ang ina ni Chen Chen ay siya ring dating asawa ko. Ano? Patavat, Lingyin. Mami, nahihiya si Lolo sa tuhod na makita ka. Sinabi niya sa akin na ikaw ang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Nanotaryo na ito. Kung hindi mo mapapatawad, si Lolo sa tuhod at si Daddy, sumama ka na lang sa akin, tulad ng dati. Okay lang, Daddy? Oh, pero gusto ko rin kayong bisitahin. Mami! Sige. Ano ang kailangan niyo? Sa aming investigasyon, ikaw ay sangkot sa isang kaso ng sinadyang pagpatay. Sumama ka sa amin. Ang banggo. Halika. Kain na! Gumagaling ang luto mo
Natuto ako sa chef sa bahay. Halika, kumain na. Ay, oo nga pala. Bukas na ang paglilitis. Pupunta ka ba para manood? Sisihin mo ang sarili mo. Dahil inakit mo si Shen Yanzhou. Dapat kang mamatay. Ay, Sulingin. Hindi mo pa alam, di ba? Noong panahong nalugi ang pamilya Sunyo, kami ang nakipagsabuatan para gawin yon. Dahil nakita-kitang kasama si Shen Yanzhou, hindi ako masaya. Ngayon, gusto mo pa rin bang makasama siya? Balif. Hindi mo na kailangang manggulo. Ang pamilya Su at pamilya Lin ay may kompetisyon na talaga. Ang krisis na nagdulot ng pagkalugi ng Su Corporation ay matagal nang nandyan bago pa man kami nakakilala ni Shen Yanzhou. Nandyan na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Si Shen Yanzhou ay malamang nagluluto na sa bahay, naghihintay sa akin. Maliit na sinta. Sulingin, ikaw na maliit na sinta. Dapat kang mamatay. Hayaan mo na. Wala namang magandang pakinggan. Ang pinakaklasikong produkto ng Lin Corporation. Nagka-problema. Naniniwala akong hindi magtatagal. Bukas, lalabas ang iba't ibang negatibong balita. Dagdag pa, ang iba't ibang pag-iwas sa buwis, ang kanilang mga bagong industriya na malaki ang puhunan, tiyak na mabibigo. Sa panahong yon, haharap sila sa malaking bayad pinsala. Salamat. Kung gayon, pwede ba akong matulog dito ngayong gabi? Mas magiging madali rin ang paghatid kay Chen Chen sa eskwela bukas. Hindi! Gusto kong matulog kasama si Mami. Kung gayon, sa guest room ka matulog ngayong gabi. Si Chen Chen ay sa akin pa rin matutulog. Sige, halika, kumain na tayo. Siya ang naglagay ng sunflower na ito, di ba? Mami! Hulaan mo kung sino ang nagbigay ng sunflower na ito. Sa kwarto ko, bukod sayo. Sino pa ba kundi si daddy mo? Kung gayon, hindi mo ba pasasalamatan si daddy ko? Ikaw talagang munting tuso ka. Paano kung ayaw pumunta ni Mami? Kung ayaw, wag na lang. Palagi kong susuportahan si Mami. Ganoon ka pala. Tiyak na magagalit si daddy mo. Hindi yan! Hindi siya magagalit. Tinutulungan ko siyang ligawan si Mami. Ang aga mo namang nagising na yon. Dennis. Sasandukan kita ng isang mangkok. Salamat sa sunflower mo. Basta gusto mo. Tungkol sa sunflowers. Dati, binigyan mo pa ako ng kwintas na sunflower. Naalala mo na ba ako noon? Hindi. Naisip ko lang na magugustuhan mo ang kwintas na yon. Bakit mo ako nagustuhan? Kahit bago ka pa magka-amnesia, 2 buwan pa lang tayong magkakilala, di ba? Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa ganda mo, o siguro dahil sa ugali mo. Hindi ko masabi kung alin doon. Pero nang mahalin kita, lahat ng tungkol sa'yo ay nakakaakit sa akin. Gisingin ko lang si Chen Chen. Kung hindi ka naman magrereklamo, sa guest room ka na lang matulog. Hindi ako magrereklamo. Magpaalam ka kay Mommy. Bye-bye! So, tayo na, di ba? Nililigawan mo na ba ako? Nag-confess ka na ba? Para maging tayo. Naiintindihan ko. Tara na.
Suling Yin. Mahal kita. Pakasalan mo ako. Dahil sa sunflower? Oh, gusto ko.